time. Ang puntahan naman natin ay ang SM Lanang. Tapos puntahan din natin yung Davao Park District by Mega World, no? Di bali 11 hectares lang yun, pero at least meron tayong mahaganang Davaoin niya, no? Grabe si Mega World kasi ang tagal, no? Pumunta sa Davao. Eh di naunahan tuloy ni sino ba nauna dito? Ayala. Ayala naman talaga, no? Pinaka-pioneering talaga at madalas sa isang lugar. Sino ha ba? Ano mga park district dito? So far, no, wala, no? Wala talaga tayong ano dito, yung kagaya ng Ayala Park, Ayala IT or IT Park Cebu, BGC. So far wala pa tayong ganun, no? Yung mga Taguig, no? BGC, wala pa tayong ganun. Wala pa tayo so far kagaya sa Mandurriao, yung may Mega World. Grabe, no? Mega World, no? Ginaling yan, 72 hectares talaga, no? Tapos samantala sa Pilipinas sa Mandurriao 72 hectares, samantalang dito sa Davao 11 hectares lang. Tostis siya. Di okay lang yun, wala problema kasi marami din naman tayong ano na mga IT park sa Davao. Hiwa-hiwalay nga lang talaga. Pero ang ganda kasi tingnan, no, na compact yung isang IT park in the Mixed-Use Development Center. Ayun ba tawag doon? Basta yung ano siya, financial hubs, maraming mga banks and mga commercials, corporate offices, BPO, and condos, hotel and residences and shopping malls. Grabe, nakakabilib siya, no? Nakakatuwa. Kay happy for Iloilo, no? Good job. Congratulations, deserved na magkaroon sila ng 72 hectares plus dadagdagan pa daw, magiging 90 something daw, no? 90 plus hectares daw ang magiging ano, Mega World. Mega World pa lang yan, mahagala. We're not talking about kabuuan sa Mandurriao. Hindi pa natin napag-usapan. Hindi pa natin sinali dyan ang Ayala and ano yun, Vista Mall. Alam niyo ba ang Vista Mall? Ano siya, no? Hindi ko pa siya masyadong familiar. Comment nga kayo dyan. Ano nga ulit yung mga Vista Land or mga Vista Land Development dito sa Pilipinas? Maliban sa mga kamilya. Ano bang mga ano dyan? Mga mixed-use urban development ng mga Vista Land. Nuvali, hindi masyado. Ang ano, ang Alabang Philinvest, di ako sure. Sino ba may-ari ng Alabang Philinvest? Di ako sure dyan. So, ang mga ano ba, mga bilyar. Kasi pagkakalam ko, ang alam ko lang talaga yun ang Rockwell, no, bago. Although wala pang Rockwell sa Pilipinas, sa Davao. Pero yan, meron sa Makati daw. Tapos, Sons naman sa ano, sa Bacolod. Bacolod din, no, magaling din si Bacolod. Meron din silang Rockwell dun. Ayala, tapos Mega World. Pero yung Mega World sa ano, Bacolod ay parang anong tawag doon? Parang may mga, hindi naman siya ganun kakomplikado, pero parang hindi yata siya masyadong mapapa-boom ni Mega World kasi nga parang ano lang siya, no? Parang renters lang siya ni Aranita. Pero hindi din siya, or hindi man siya renters, parang collaborations. Anong masasabi diyan mga taga Bacolod? Let me know nga kasi di ako expert eh. Ngayon, dito naman sa Davao Park District, 11 hectare. Yan na pupuntahan natin ngayon. Papakita ko sa inyo. Pero syempre, bago pa tayo makapunta sa Davao Park District, ipapakita ko lang sa inyo yung daan natin dito sa Boulevard, Leon Garcia, tapos JPK Baguio Avenue, and hanggang papunta doon sa may ano, Bahada, GP Laurel, Lanang, SM Lanang. Kasi itong ruta na to, madalas pa lang, napakadalang na itong ruta na to na masakyan. Ibig ko sabihin, parang pangalawa pa lang to so far sa aking mga vlog. As far as I remember, it's my second time na nakasakay ng rutang JPK Baguio papuntang Sasa. Kasi plano ko sana ngayon ay magto-rides ako. Bababa ako ng ano, Ubalde, yung Sasa na Castillo, tapos Ubalde bababa, tapos magtatarasik Padjak na lang papuntang likod ng Davao Park District or Lanang. So yun lang, bali nakakahanga lang kasi meron pa naman daw 100 plus na naman, no, na Mega World ulit sa may Santa Barbara, Iloilo province. Oh, sana all. Pero yan lang, no, well deserve yan. Congratulations. So sa atin dito sa Davao, ano ba meron sa atin dito? So yan nga, Davao Global Township syempre, no. Ano din yan, parang mixed-use development din yan. Mixed-use urban development. Pag sinabing mixed-use, yun ba, may mga shopping malls, merong mga
financial hub, banks, mga corporate offices, may mga BPO, ITs. Di ba mga kagala? Tama yun. Tapos sa ano din yan, no? Center of entertainment, no? Or entertainment center. So ano ba? Bali DMC, meron tayo dito, DMCI, Davao Global Township, Alflocor, no? Sama na rin Alflocor. Kahit pa man wala silang mga hotel dyan sa gilid nila, tsaka mga condominium residences, still ano pa rin sila, business district pa rin sila in the IT parks. Marami tayo dito sa Davao. Lanang business district, mga ganon. Basta hiwa-hiwalay ang ating ano dito, mga IT parks. Hindi siya kumpulan no, sa isang lugar lamang. Ito pala ay Leon Garcia Street. Na kung makikita mo talaga ang sidewalk talaga dito. Bahay-bahayan na yan sa likod yung parang siya, squatter. Ay, paki-comment nga dyan mga kagala na mga taga Davao kung ito bang Leon Garcia ay squatter area ba siya? Excuse me. Barangay 27-C. Squatter ba siya? I mean, sa Islam area ba siya? Or informal settlers, ang tawag dyan. Kung ito ba siya ay honored na, or awarded na by NHA para sa mga residente dito. Let me know. Nakakahangala sa atin mga Pilipino, no, kasi grabe tayo magtangkilik ng mga natin, mga conqueror, di ba? Ayan tinan mo, yung logo na yan, Japanese Imperial, tawag dyan Rising Sun logo, no, ng Japan, na ang tawag ito, imperialistang Japan, patawag dyan, or komunistang Japan. Basta sa South Korea, hit nila yung ganung logo, kasi pag nakikita nila yun, nanonumbalik sa kanila yung nakaraan nila, no, sinapit nila ang kalupitan sa mga Hapon. Pero tayo mga Pilipino iba, no, proud pa tayo na nasakop, sinakop, or I mean, sorry mga gala. Wala naman sigurong mali, no, kung proud tayo na sinakop tayo ng Espanyol, ng Amerikano, ng Breton at ng Hapon. I don't know. Basta ako wala lang, no. Hindi ako proud, hindi rin ako bitter, no? Wala lang, ganun talaga. Everything happens for a reason. Nangyari na ang nangyari, parang ganun. So, resiliency at space ng mga Pilipino, so isa na ako doon. Pag tanggapin, nangyari na yun nangyari, hindi na maibabalik ang kahapon nakaraan. Pero yun na nga, to those who do not know the history are condemned to repeat it. Ganun daw yun Ibig sabihin nun, matuto daw sa nakaraan, matuto sa mga karanasan. Di ba? Okay, so we're heading to JP Cabagyo. Dumaan tayo sa second flying over sa Davao. Tapos yan sa unahan, Assumption College of Davao, JP Cabagyo Avenue. Hoy, shoutout nga pala sinong ulit yung may nag-comment dito nakakalimutan ko. Pasensyahan nyo na ako mga gala kasi yung mga pangalan ho kasi ninyo, hindi ko na yan tinatandaan. Or gusto ko man tandaan, hirap siya matandaan. Maliban na lang doon sa mga nagsisend ng dollar. Nagsisend ng dollar. Oo, totoo yan. Huwag naman tayo hipokrito dito. Kumbaga may mga iba dito na kahit hindi nagsisend ng dollar, pero dahil nga sa napaka-frequent, no, na magka-comment. Just for example, si Ma'am Jackie Hofer Shopper, sila Sir Mark Pearl, sila Sir Roche, si Namits, no? Namits is Ilonggo. Hiligay nun from Coronadal or Tacorong, wherever. Basta Mindanao, South, mga Soxargen area. Yung mga ganang mga pangalan, no, na natatandaan ko yan sila kasi lagi sila nagko-comment, no? Nagbibigay man sila ng dollar o wala. Namimigay man sila ng mga super tanks o wala. So, natatandaan ko sila kasi nga yung parang yung kanilang mga ginagawang komento talagang nagbibigay ng impact, di ba? May impact talaga siya sa akin. Alam ko yung mga mga tao nagkomento. Kaya pero yun dito, I don't know si Sir Roche ba yun? Sir Roche, ikaw ba yun? Yung nagsabi dito na itong
GP Baguio ay may hawig siyang kalye sa, saan ba yun? Sinasabi nyo? Basta meron kayong naihambing na kalye dito sa GP Baguio, sa Manila ba yun or Cebu, na yun na nga, maraming mga auto calibration shops na mga makikita within the highway or sa avenue. Eh, okay lang, pupunta tayo doon. Assumption College of Davao, yung mga Catholic school. So dito sa Davao, bago pa lang nagkaroon ng ano, this year pa lang nagbukas or nag-start yung klase sa Davao City College. So, di ko alam kung anong atag nito, kung ano yung kanyang ibig sabihin, no? What do the City College means? Ano ang kanyang anong meron, anong significant? Diba? So, maaaring di ko lang alam. So, paki-comment nga dyan. Gaano nga ba kahalaga ang City College sa isang lugar? For example, Cebu, meron, ano diba, merong Cebu City College or College of Cebu, University of Cebu College, may mga ganun ba? Kasi dito Davao City College meron na, bago lang. Kumbaga napangunahan lang ng komento nung nakaraang taon pa yun na sabi nga pangit ang Davao. Ba't Davao yung pangit, walang sariling kolehiyo, walang sariling college ang city, parang ganun. So yun, di ko alam bakit ganun, kung di ko alam kung ano talaga ang kahalagahan ng City College. I know for sure na mahalaga yan, di ba? Di ko nga lang alam kung ano, kung bakit at kung gaano, ganun. So kayo na makakasagot yan, okay? Ako naman yan, dito na talaga willing makinig, willing matuto sa inyong mga clarification, confirmation, and syempre yung corrections. Kasi ako din naman ay uhaw din, no, sa kaalaman. Tamad nga ako mag-aral, tamad akong mag-self-study. Andiyan na sa Wikipedia, Google, minsan hindi ko pa masyadong matatandaan, hindi ko pa siya laging nasasaulo, no. Tamad nga kasi talaga. Kumbaga ako maniwala kasi hindi ako yung tipo sa tao na, or estudyante, na mas natututo kapag mayroong actual discussion. Ganon. So ngayon, hindi man tayo talaga actual na nagkaroon ng conversation or personally, physically na discussion, no? Yung harap-harapan, live na live, through comment section lang tayo nagkakaroon ng discussion. So ako yung gumagawa ng topic, ako yung nag-i-initiate, tapos dyan kayo naman sa comment section. So kahit paano, natututo naman ako, di ba? Kung napapansin nyo nga dyan, may mga ibang komento talaga na parang parang wow fact, amazing facts and mind-blowing facts na hindi ko nakikita sa Wikipedia, alam niyo yun. Tapos merong sinabi nyo dyan na ganito. For example, si Crispo, for example lang, diba? So Crispo of Iloilo, si Crispo na malapit na maging maging presidente sana, no? Siya ay ampon, diba? Hindi naman yan lingit sa kaalaman, no? Pinampon siya ng mag-asawang Fernando Po Jr. and Susan Roses. So siya pala ay doon napulot sa may Haro, Iloilo Cathedral Church, or Metropolitan Cathedral, basta simbahan ng Haro, yung pinuntahan ko na i-vlog. So it's a mind-blowing fact. I mean, hindi na siya bago sa akin. Narinig ko na yung istorya na siya nga ay napulot nga lang sa may simbahan. Pero hindi ko alam na Iloilo pala yun. Hindi ko alam na sa may Haro, Iloilo. Alam mo yun, kasi kung narinig or natandaan ko lang sana, kung dumikit lang sa aking alaala, no? Yung balitang yun, yung ganong istorya, hindi sana naibida ko, no? Naikwento ko sana yung tungkol kay Madam Senadora Grace po, kung saan siya napulot sa may Haro, Iloilo simbahan. Kasi hindi niyo natatanong ang nanay ko. O shoutout sa aking nanay dyan na nanonood. Ano yan? Nuranian. Nuranian ang nanay ko. And tapos meron din siyang paboritong action star na si Fernando Po Jr. So si Chris po, ano yan? Parang may din niya sa kanya si Chris po. Isa rin niya sa pinaka #1 senator namin dati. Although di ako nakaboto, pero ko yan eh. Diba ilang beses si Senator Grace po nag #1 or #2 during counting votes or sa election results, diba? Kaya nga siya bid siya for presidential bid kasi napaka-taas ang kanyang popularity rates as senator.
So, edi sana nasabi ko yung ano, kung ano nga ba ang pagkakakilala ko kay Crispo, ano nga ba pag sinabing Crispo, ano nga ba maririnig ko sa kanya, ano nga ba mga batas na nagawa niya, ano nga ba ang kanyang mga significance dito sa ating politika, industriya, Pilipinas, Maharlika. No, yun lang mahagala. Ang GPK Baguio ay maliit lang naman na kalye, ibig ko sabihin, hindi siya ganun kahaba. Pero in this case, medyo natagalan tayong makalabas sa GPK Baguio Avenue kasi traffic. Kita nyo naman, as you can see, today is Tuesday, so it's a November 28. So, first day of school sa linggong to. Kasi kahapon, Monday, ito November 27, walang pasok. Kasi yun na nga, in advance yung celebration ng birthday party ni Ka. Andres Bonifacio. Ka ba? Basta? Andres Bonifacio. Na may mga malimaling malimaling mga information na nababasa sa libro. Kasi ang pinaportray kasi kay Andres Bonifacio, walang pinag-aralan, parang hindi nakapagtapos ang elementarya, mahirap na pamilya. Pero yun pala, napag-alaman na napakayaman pala ng mga ni Andres Bonifacio kasi halos pala buong kalupaan pala ng Maragondon at saka ng parte ng yun. Basta unahan ng Alfonso Maragondon and Ternate, Cavite ay pagmamayari ng kanyang pamilya. So in short, say Hashindero si Andres Bonifacio. Pero syempre, nung araw kasi parang useless useless talaga ang yaman kung wala rin kalayaan. Alam mo yun, parang aanin mo yung lupa, kayamanan, pagiging sikat. Kung nakikita mo rin naman talaga na nasasakal, nasasagasaan, oppress and depress, and yun nga, ang mga kababayan mo ay walang kalayaan, ginagawang alipin ng mga banyagang mga Espanyol, Amerikano o Hapon. Kaya yun, pinili ni Andres Bonifacio na pangunahan ang rebellion laban sa mga manakop at gobernong Espanyol. Para si Dr. Jose Rizal, di ba? Pinili niya na maging maging leader ng ang tawag dyan, rebellion din sa pamamagitan ng pagsusulat. Napaka-unique ng kanyang estilo. Hindi niya dinadaan sa minulat niya ang kaisipan ang mga Pilipino at buong mundo sa kalupitan ng mga Espanyol. Hindi sa pamamagitan ng paghihimagsiklab gamit ang mga espada, sandata, kundi gamit niya ang kanyang panitika, tula at yung kanyang libro na lang, nagsusulat na lang siya ganun. So yan lang mga kagala, maraming salamat siguro sa panonood, pero syempre tatapusin ko tong video hanggang sa makarating tayo sa may SM Lanang sa harap. Pero syempre ako nagpapasalamat na advance na nanonood kayo dito. Maraming thank you. Basta abangan nyo meron akong gagawing mga hindi siya comparison actually. It's more on siya, kumbaga differentiation, kung anong meron sa Davao na meron din sa Cebu, na meron din sa Iloilo, na meron din sa Bacolod, meron sa Manila, meron sa Baguio, meron sa CDO, meron sa Jensan, meron sa Iligan, meron sa Marawi, Cotabato, yung mga ganun, may mga kumbaga communality. So ano nga ba ang pagkakahalintulad, ano nga ba ang pagkakapare-pareho? Pilar ni. Ano nga ba ang pagkakapare-pareha ng syudad ng Davao sa Iloilo? May mga similarities, di ba? Tapos gagawa rin ako ng anong meron sa Davao na wala sa Manila, wala sa Cebu, na meron wala sa Iloilo, mga ganun, So, gagawa ko ng mga differentiation and commonalities, so every cities. So, pwedeng first is Davao versus Cebu, CDO versus Zamboanga. So far di pa napunta sa Zamboanga, kaya wala pang hindi ko pa mabigyan ng justice, kahit paano. Wala pa kung karapatan para magsabi about Zamboanga in CDO. CDO kasi
CDO pa lang napuntahan ko so far. 100 ba to? Tapos ngayon, yan na nga, parang ano siya ha, sana man lang hindi tayo mahaluan ng mga toxic fans and the toxic defenders ng mga bawat cities. Okay lang sa akin na ipaglaban, i-flex mo ang iyong city, okay lang sa akin na i-defend mo, na hindi na kailangan naapahan yung city. May maniwala kasi hindi mga hagala, ang dami kong na-i-block. Ang dami kong na-i-block kasi di ako nanghihinayang ng mga subscribers. Ang iba, kailangan talaga ang iba nga, di ba, naghihikayat pa na, don't forget to click the subscribe button for you to know, to notify for the upcoming videos. Wala akong ganon. Hindi ako nagaganon kasi hindi ako pinanganak sa YouTube para mag-please ng mga tao. Kung masisiyahan, maganda. Kung hindi na rin nasisiyahan, wala akong magagawa. Ganon na kumbaga, the reality bites. Parang ganon lang. So, wala din akong karapatan or wala akong kapangyarihan para manatiling respectful ang mga tao. Baga, sige lang, come what may, no? So, kung hindi marunong rumespeto sa mga gagamiting salita, aapakan yung ibang mga lugar, syudad, ibig sabihin, parang hindi siya respectful towards others. So, wala tayong magagawa doon, kundi iba-block natin yan. For example, maganda ang Davao, ganito, ganyan, diba, maganda siya. So, tapos sabihin niya, ikumpara mo sa ganyan, sa lugar na yan, ang pangit, ganito, ganyan, diba? So, minsan, ako naman ay mayroon naman akong consideration din. Isa, dalawa, tatlo, apat, pag talagang consistently yung kanyang pagiging toxic, yan, binablock ko na yan. So far, ang dami ko nang na-block. Yung nanglulok, nang gagano ng talaga, pinaapakan. Maniwala kasi hindi yung example lang to, hindi ako taga Iloilo. Pero at saka hindi pa ako napuntang Iloilo City. Pero alam niyo ba na ang dami ko nang nakikita ng mga comment. Sa ibang vlog hindi sa akin na ako'y nakaka-disappoint or nakaka-dismaya pala. Nadidismaya ako sa mga kapwa Pilipino na ilulok lang yung isang city. For example nga Iloilo City. Sinabihan ba namang tae? Tae ang Iloilo City. Sa pangalan pa lang Ilo. Ilo means siya, yung pampunas ng puwet. Pagkatapos tumae. So ginagawang pang-Ilo ang Iloilo. Parang, alam mo yun, hindi pa ako napuntang Iloilo nun Take note. Pero hindi ako affected din. Kumbaga parang nalungkot, nadismaya, parang gano'n. Na grabe, kapwa Pilipino, tapos Pilipinas din naman yan, di ba? Kung may mga foreigner, may mga banyaga, turista tayo pupunta ng Iloilo City, tapos masaya sila, happy sila sa kanilang nakita. So, di ba? Sabihin niya pa, anong masasabi mo sa Pilipinas? Anong masasabi mo sa what is your experience in Philippines? My experience in Philippines is simply the best and amazing. Parang gano'n, no? Di ba? Simply the best and amazing. SM. Ganun yan So, makikiproud. Makikiright on, di ba? Makikiproud proud Pinoy. Proud Pilipinas. Oops, ginama ko. Sira-sira na yung mga jeep dito. Kasi yan, hindi na sila pwedeng paganda, no? Mag-renovate na kailang mga sasakyan kasi nga pa-expired na sila mga hagala. Sila ay pa-phase out na mga jeep nila, no? So wala nang mangyayaring return of investment or ROI. Yan lang. So ang ibig ko sabihin doon, balikan natin. So ako parang nalulungkot ako sa mga kapwa ko Pilipino na bakit gano'n, no? Sinabihan ba namang tae ang Iloilo dahil sa word, from the word itself, Ilo, parang gano'n, no? Ginagawa po na sampwet ng taong tumatay. So ayun lang. Yung mga ganong tao, pag mag-exist yan sa ating channel, talagang tinatanggal ko yan. Lalo na ngayon na I can attest, I can prove, no? Kung gaano talaga ka-amazing ang Iloilo City, gaano kaganda, gaano ka-safe, gaano ka-friendly. Okay, so that's all for today's video, no? So ako yung my channel, my rules. Okay, my vlog, my rules. So ako yung magmo-moderate. Ako yung kung sino yung pwedeng mag-exist lang sa channel ko, no? So kung talagang masyado ng toxic masyado, no? Nakakapan, automatic yan mahagala. Don't you worry, okay? Nang bablock talaga ako, sobrang binablock talaga yan. Hindi ako manghihinayang, no? Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 katao na i-block kong ang hatid lang naman niya ay kanigahan, katoksikan. That's all for today's video. Thank you and bye-bye.